doon na kita'y na-receive order coming from the national headquarters nga aduna kitay 5 kabuok ka mga members sa PNP nga PNCO ug duha usab ka mga police commissioned officers na gi-issuehan og dismissal order no sa national headquarters. It is because ang case is being filed at ombudsman. Okay. No, wala kini siya gi-file sa through IAS, through RIAS, through NAPOLCOM, but through ombudsman, no? And kabalo kita nga ang communication, no? They are separate agency. Ang communication ni Ana is through office to office, no? National office to office. Mo kana ang communication. So, ang ato alam ni ini is gi-receive nato ang na-receive nato ang maong order of dismissal from the NHQ para nga ma-implement diretso ang maong desisyon sa ombudsman kay it is executory man diretso. No, though it is not final but it is executory. Mao kana. While sila pod pending I believe they will file a motion for reconsideration and appeal no sa maong kaso. Sa atong pagpasabot lang sa atong katawhan ilabi na sa atong naminaw karon nga this is the nature no nature kana sa trabaho sa inyong kapulisan wala nagpasabot nga ang usa ka pulis nga adunay kaso naghimo sa mga dili maayo no kay from aduna kitay when it comes to enforcement of law aduna kitay mabangga nga mga dagko ng mga individual nga pwede kita nga pasakaan bisag unsa na lang nga that is a form of harassment but wala kitay mahimo kay mauman kana ang nature sa trabaho sa inyong kapulisan. Nagpakita lamang kana nga walay exempted when it comes sa ato ang balaod. Even police officers is mag-atubang ginag accountability once nga makita nga adunay violations of law nga ilahang himo.